Napapansin mo din ba ang mga dahon ng halamang ito? Ang mga dahon nito tila iginuhit ng kamay ng isang batikang pintor. Hindi lang ito basta berde. Ito ay kombinasyon ng cream, sage at dark emerald. Kilalanin natin ang Ficus elastica tineke. Kilala rin ito sa tawag na variegated rubber tree. Bakit nga ba sa kabila ng paglipas ng mga trend sa pandemic, nananatiling top tier ang halamang ito? Bakit ito ang paborito ng mga interior designers? At paano mo ba mapapanatiling buhay ang sining na ito sa loob ng iyong tahanan? Ngayon ay hihimay natin ang sekreto ng rubber plant tineke. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang Ficus elastica tineke ay hindi natural na tumubo ng ganito sa kagubatan. Isa itong cultivar o bunga ng horticultural breeding. Ang kakaibang kulay nito ay tinatawag nating variegation. Pero alam niyo ba, ang kagandahang ito ay may kapalit. Dahil mas marami ang puting bahagi ng kanyang dahon, mas konti ang chlorophyll nito. Ibig sabihin, mas mabagal siyang gumawa ng pagkain kumpara sa mga purong berdeng pinsan niya. Kaya naman, ang tineke ay hindi lang basta display. Isa itong buhay na organismo na nangangailangan ng tamang balanse ng liwanag at kalinga. Narito ang mga dahilan kung bakit dapat na mag-alaga ka ng Ficus elastica tineke sa iyong bahay. Bukod sa pagiging Instagrammable, isa itong living masterpiece. Hindi ito basta halaman. Ito ay isang canvas na tila pininturahan ng kamay. Ang bawat dahon ng tineke ay unique. May patches ng cream, sage green at blush pink kapag bagong tubo. Sa loob ng bahay, isa itong statement piece. Hindi mo kailangan ng mamahaling painting kung may tineke ka sa sulok. Kusa nitong binabago ang vibe at nagbibigay ng luxury feel sa kahit anong kwarto. Higit sa ganda, isa itong natural air purifier. Pero alam niyo ba, ang tineke ay isang matapat na manggagawa. Ayon sa NASA, ang mga rubber tree ay mahusay sa pag-absorb ng airborne toxins tulad ng formaldehyde. Kaya hindi lang ito palamuti, nililinis nito ang hanging nilalanghap mo at ng pamilya mo habang ikaw ay nagpapahinga o nagtatrabaho. Hindi ito maarting halaman. Kung pagod ka na sa mga masiselang halaman gaya ng fiddleleaf fig, para sa'yo ang tineke. Bagamat mukhang mamahalin, pero matibay ang halamang ito. Ang kanyang mga dahon ay makapal at parang leather, kaya hindi ito agad susuko kahit makalimutan mo itong diligan ng ilang araw. Ito ang perpektong balanse ng ganda at tibay. Ideal para sa mga busy na tao. Simbolo ito ng paglago. Sa maraming kultura, ang rubber tree ay simbolo ng good luck at paglago. Dahil mabilis itong lumaki at tumangkad, pinaniniwalaang nagdadala ito ng positibong enerhiya sa iyong karir o negosyo. Ang panonood sa pagbuka ng kanyang bagong dahon ay isang rewarding hobby na siguradong makakalis ng iyong stress pagkatapos ng mahabang araw. Bago tayo pumunta sa pag-aalaga, pag-usapan muna natin ang mga bagay na huwag mong gagawin sa tineke. Dito madalas nagkakamali ang mga baguhan. Huwag itong lunurin sa tubig. Ang number 1 killer ng tineke ay ang sobrang pagmamahal sa dilig. Ayaw nito ng wet feet o laging nakababad sa tubig ang ugat. Kapag nakita mong naninilaw ang mga dahon at nalalagas, kahit hindi pa naman tuyo ang lupa, sinyalis yan ng pagkabulok ng mga ugat. Tandaan, mas mabuting makalimutan ang dilig kaysa sa sobrang pagdidilig.
Huwag itatapat sa direktang sikat ng araw lalo na kung nakatanim sa paso. Ang mga puting bahagi ng dahon nito ay walang proteksyon. Mabilis itong masusunog at magkakaroon ng permanenteng brown spots. Huwag pabayaan ang alikabok. Dahil malalapad ang mga dahon nito, magnet ito ng alikabok. Bawal itong pabayaang madumi dahil ang alikabok ang humaharang sa pores ng halaman para makahinga at makagawa ng pagkain. Isang beses sa isang linggo, punasan sila. Narito naman ang maswerteng pwesto para sa tineke. Ang pinakapaboritong pwesto ng tineke ay malapit sa bintana na nasisinaga ng araw sa umaga. Dahil ang sikat ng araw sa umaga ay malakas pero hindi nakakasunog. Dito niya nakukuha ang enerhiya para mapanatili ang kanyang matingkad na cream at pinkish na kulay. Kung ilalagay mo siya sa gitna ng kwarto na walang bintana, asahan mong magiging purong berde na lang ang mga dahon nito o kaya ay maglalagas. Ang tineke ay light hungry. Siguraduhin hindi ito lalampas ng 3 talampakan ang layo mula sa source ng liwanag. Kung madilim ang sulok, kailangan mo ng grow lights. Isang sekreto na hindi alam ng marami, ayaw ng tineke ang direktang buga ng aircon o electric fan. Ang biglaang paglamig o pagkatuyo ng hangin ay nagiging sanhi ng pagkayamanggi ng mga dulo ng dahon. Ilayo siya sa direktang draft o hangin galing sa mga gamit na ito. Huwag hayaang isang side lang ang nasisinaga ng araw. Paikutin ang iyong paso kada isang linggo. Dahil ang tineke ay phototropic. Kusa itong hihilig kung nasaan ang araw. Kung ayaw mo maging tabingi ang paglaki ng iyong halaman, bigyan mo ng pantay na liwanag ang bawat panig nito. Kung gusto mo namang paramihin ang tineke, madali lang ang pagpaparami nito sa pamamagitan ng steam cutting. Siguraduhin lang na may node o yung buko kung saan tumutubo ang dahon. Pero babala, mag-ingat sa puting dagta. Malagkit ito at maaring makairita sa balat o maging toxic sa mga alagang hayop. Ang pag-aalaga ng Ficus elastica tineke ay hindi lang tungkol sa pagpapaganda ng bahay. Isa itong paalala na ang lahat ng mga gandang bagay ay nangangailangan ng tamang panahon, sapat na liwanag at tamang kalinga. Ikaw ba, kaurban? Nagagandahan ka rin ba sa mga dahon ng tineke? Ano ang masasabi mo sa halamang ito? Ibahagi ang iyong opinyon tungkol sa halamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!